Respeto. Lahat ng lalaki ay gusto ito. Pero iilan lang ang tunay na nakakakuha. Hindi ba, kaibigan? Dahil marami ang namamatay nang hindi man lang nararanasan kung ano ang pakiramdam ng nirerespeto. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na may psychology o paraan kung paano mo makukuha ang respeto ng iba? At kapag naintindihan mo ito, magugulat ka kung gaano ito kaepektibo. So narito ang unang paraan. Force respect. Pilitin ang respeto. Gumising ka sa katotohanan. Ang respeto ay pinipilit. Oo, nasa maayos tayong lipunan. Pero karamihan ay ayaw tanggapin ang katotohanan ito. Naiinis sila kapag sinasabi ang respeto ay pinipilit dahil hindi nila ito naiintindihan. Pero eto ang totoo. Ang respeto ay konektado sa takot. Kaya nga nire-respeto ang leon kaysa sa lamok. Pareho silang buhay. Pero isang tingin mo pa lang sa leon, kikilabutan ka na, hindi ba? Samantalang ang lamok, papatayin mo lang ng walang pag-aalinlangan kahit na kinakagat ka pa. Hindi ito aksidente. Kaya nga ang mga taong may paniniwala sa Diyos ay nagsasabing may takot sila sa Diyos. Oo, mapagmahal siya, pero alam din natin na makapangyarihan siya. Kaya nirerespeto siya ng sinumang taong nasa relihiyon. Ito pa ang isang halimbawa. Kung makikipag-away ka sa isang MMA fighter na may malakas na suntok, rerespetuhin mo siya kahit iniinsulto ka pa niya. Dahil alam mong kaya kanyang pabagsakin, hindi ba? Kahit iyon lang ay nirerespeto mo na siya. Wala kang choice kundi igalang iyon. Ang pagpilit ng respeto ay hindi masama. Hindi ito nangangahulugan na inaabuso mo ang iba. Ibig sabihin lang, may kapangyarihan ka o kakayahan na hindi pwedeng baliwalain ng iba. Kahit ayaw nila, rerespetuhin ka pa rin nila. At kahit hindi mo ginagamit ang kapangyarihan mong yon, basta alam nilang kaya mo, irerespeto ka nila. Kaya kung gusto mong igalang ka, huwag mong hingin. Maging sobrang galing ka sa isang bagay na mapipilitan silang irespeto ka. Pwede mo ring palabasin na mas magaling ka kaysa sa tunay mong kakayahan. At sa pag-iisip ng tao, gumagana rin ito. Pero mas maganda kung maging totoong malakas kang tao kaysa magkunwari ka lang, physical man o mental. Number 2, patagalin ang sagot mo pag ikaw ay tinatanong o kinakausap. Kung gusto mong gumawa ng impresyon o makaapekto sa iba, huwag ka agad sumagot. Patagalin mo ng kaunti ang sagot mo. Maaring parang hindi ito tama, pero sobrang epektibo nito. Bakit? Kasi ang pag-antala sa sagot ay parang sinasabi mong ikaw ang may kontrol sa sitwasyon o ng conversation. Ipinapakita nito na hindi ka nagmamadali at ikaw ang nagdidesisyon kung kailan ka sasagot. At dahil dito, nagkakaroon ng misteryo sa pagkatao mo. Iniisip tuloy ng kausap mo kung ano ang iniisip mo. Bakit ka tahimik? Mas mapapalakas mo ito gamit ang simpleng kilos, gaya ng bahagyang ngiti habang iniisip mong sagutin sila. Para sa iba, simpleng ngiti lang iyon. Pero para sa pangkalahatan, makikita nila na may kapangyarihan at kumpiyansa ka sa sarili mo. Number 3, tawagin sila sa mali nilang gawain o sitahin sila kumbaga. Kapag may tao, lalo na ang mga malalapit sa'yo, na gumagawa ng hindi maganda o walang galang sa harap mo, sabihin mo yon sa kanila. Maaaring masaktan sila o hindi nila magustuhan, pero igagalang ka nila dahil matuwid ang paninindigan mo. Tandaan na ang respeto ay hindi nakukuha sa pagiging gusto ka. Nakukuha ito sa pagiging totoo at matatag. Pero yung makatotohanan na kaibigan, makikita kasi ng tao kung matatag ka talaga. Number 4, ipaglaban ang oras mo. Ang oras ang pinakaimportanteng yaman ang tao. At kapag hindi ginagalang ng tao ang oras mo, para na rin nilang sinasabi na hindi ka nila gaanong pinapahalagahan. Halimbawa, may usapan kayo ng isang tao, pero malilate siya. Ang pinakamabuti mong gawin sa kanya ay sabihin ka agad, ay pwede mo pang ayusin ang oras mo o kansilahin ang usapan. May karanasan ako noon, kaibigan. May trainer partner ako dati. Matindi ang mga ensayo namin, pero palagi kaming nalilate pareho. Kaya gumawa kami ng patakaran. Bawat minutong late ay may kabayaran. 10 burpees kung 10 minutes late ka. Ganon yung ginawa namin. At doon ay dahil pareho na kaming napagod sa paulit-ulit na burpees,
Natutunan naming igalang ang oras ng isa't isa. Number 5, purihin ang kalaban. Kapag binabagsak mo ang tagumpay o talento ng iba, lalo na ang kalaban mo, madali mong nawawala ang respeto ng tao sa'yo, kahit pa may punto ka. Kaya mahalaga na matutong pumuri ng tapat kahit pa kakompetensya mo sila. Ipinapakita kasi nito na may kumpiyansa ka sa sarili mo at hindi ka insecure. Number 6, ayusin ang pagpapahayag mo ng iniisip o ang laman ng iniisip mo. Magsalita ka ng malinaw at buo ang loob. Karamihan ng tao, hindi iniisip kung anong impresyon ang iniiwan nila kapag nakikipag-usap sila. Kaya minsan, nauutal, naguguluhan, o hindi alam kung ano ang sasabihin. At kung minsan, daldal na lang ng daldal. Parang lata, maingay pero walang laman. At kapag hindi buo ang paninindigan mo sa sinasabi mo, para kang walang tiwala sa sarili at mabilis na nawawala ang respeto ng kausap mo o ng karamihan ng tao na nakapalibot sa'yo. At kahit hindi ka naman madaldal, pwede mong pag-aralan kung paano magsalita ng may bigat. Itaas mo ng kaunti ang boses mo kapag nagsasalita ka. Tumingin ka sa mata ng kausap mo. At kapag ini-interrupt ka, gamitin ang kamay para ipakitang gusto mong tapusin ang sinasabi mo. Maliit man ang mga galawan na ito, malaki ang magiging epekto nito sa tagal ng panahon. Kapag nakita na ng tao na mahalaga sa iyo ang bawat salitang binibitiwan mo, mas tataas na ang tingin nila sa iyo. Sa number 7, maging mahusay sa pagtatanong. Akala ng karamihan, para magmukhang matalino o may kapangyarihan, kailangan ay lagi kang nagsasalita, nagbibigay ng opinyon, o nagpapakitang parang alam mo ang lahat. Pero ang totoo, mas malakas ang dating ng taong marunong magtanong ng tama. Ang tanong na may lalim at direksyon ay mas makapangyarihan kaysa sa mahabang paliwanag. Bakit kamo, kaibigan? Kasi sa totoo lang, karamihan sa mga tao, alam na nila kung ano ang tama para sa sarili nila. Hindi mo naman sila kailangang diktahan. Ang kailangan lang nila ay may gumabay sa pag-iisip nila. At kadalasan, nagsisimula yan sa isang matalinong tanong. Kapag marunong kang magtanong ng mga bagay na mapapaisip sila, nakikita ka nilang may lalim, may pag-unawa at may talino. Kahit kakaunti lang ang sinasabi mo. Isipin mo nga yung mga therapist o counselor. Mataas ang respeto ng mga tao sa kanila. Hindi dahil palagi silang nagbibigay ng sagot o panay ang salita, kundi dahil marunong silang magtanong ng mga tamang bagay na tumutulong sa taong kausap din nila na mahanap ang sagot sa sarili nila. Kaya't sa susunod na nasa isang pag-uusap ka, huwag mong isipin na dapat ikaw ang bida. Mas malaki ang epekto mo bilang tahimik at nagtatanong ng paunti-unti. Number 8, paninindigan at ang iyong paniniwala. Ito yung pinaka-importante. Maraming tao ang may mga paniniwala, pero nagbabago ito depende kung sino ang kasama nila. Halimbawa, sinasabi nilang hindi sila umiinom, pero kapag kasama na ang mga kaibigang manginginom, nakikiinom na rin para lang hindi mapag-iwanan o para hindi maging kakaiba sa grupo. May iba naman, kahit mag-isa lang sila, gumagawa pa rin sila ng mga bagay na labag sa sariling paniniwala. Mga bagay na hindi nila magagawa kapag nasa harap ng iba. Ang ganitong salungatan sa sariling paniniwala ay tinatawag na kawalan ng integridad. Pero kapag kaya mong panindigan ang paniniwala mo sa harap ng iba, rerespetuhin ka nila. At higit pa roon, kapag kaya mong panindigan ang paniniwala mo kahit mag-isa ka lang, doon mo kinukuha ang respeto mo sa sarili mo. At hindi mo makukuha ang respeto ng iba hanggat hindi mo iginagalang ang sarili mong prinsipyo. Kaya kung gusto mong umangat sa buhay at tumaas ang tingin sa iyo ng mga tao, panindigan mo kung sino ka talaga. Kahit anong sitwasyon at kahit sino ang kaharap mo. Pag sinabi mong ayaw mo nang uminom, huwag kang iinom. So yun lang, kaibigan. Hanggang sa muling video natin. Sana ay may natutunan ka dito. Salamat.